Samantala, hirap naman mapasok ang ilang bahagi ng Adams, Ilocos Norte dahil sa mga nasirang tulay at kalsada. Nakabantay rin tayo sa pagudpod kung nasaan live si Darlene Kai. Darlene. Vicky, naantala yung pag-aayos ng ilang nasirang daan at tulay sa ilang lugar dito sa Ilocos Norte dahil nga sa sunod-sunod na pagdating ng mga bagyo. Isolated pa rin tuloy yung 3 sityo sa bayan ng Adams. Warak ang bahay. Warak. Walang natirang bubong. Asa yung mga bubong? Napasigaw na lang si Ala nang makitang bahay nilang winasak ng bagyong Marce noong nakaraang linggo sa Adams, Ilocos Norte. Sampo, walang natira ay mga yero. Nilipad. Halos walang itinira noon mula bubong, pader at gamit sa loob. Ang hirap po sa amin na mag-start ulit na wala rin naman po kasing pagkukuhanan kasi wala rin po kami trabaho. Gawa po nung na-stop din sa bagyo. Tapos po talaga po, nalungkot po talaga kami. Sobra po. Ganito na muna ang bahay nila ngayon, pinagtagpi-tagping mga trapal, plastic at plywood. Pero hindi yan umuubra sa hangin at ulan ng mga sumunod at susunod pang bagyo. Kahapon nga, parang sugat na kinutkot ang naramdaman niya nang matanggal naman ang bagong pader na gawa sa yero. Panalangin lang po, na sana po matapos na yung ng bagyo. Kasi wala po talaga kami maisip na kung paano gagawin namin. At hindi siya nag-iisa. Sa palibot ng Adams, bakas ang pinsala ng bagyo. Sira rin ang bahay ni Nanay Maria. Kaya kahit 82 taong gulang na, tumutulong siya sa paglilinis sa mga kahoy, dahon at iba pang kalat sa kalsada para kumita ng kaunti pampagawa ng gamit at bahay. Mahirap ang dinaanan ko po kasi nasira yung paglutuan ko. Nasira lahat po sa bahay. Sa Poblacion 3, umapaw ang spillway kaya hindi makadaan ang mga sasakyan. Putol din ang tulay na ito matapos durugin ang ilang bahagi kahit semento. Gumuho ang lupa pati ang floodway na sira. Mula rito sa kinatatayuan ko hanggang doon sa puno na yon, ganyan kahaba yung sementong kalsada na nadurog nung gumuho yung lupa dito dahil sa nangyaring landslide noong humagupit yung bagyong Marce. Hanggang ngayon nagiging pahirapan yung clearing operations dahil sa sunod-sunod na dating ng bagyo. Delikado kasi sa mga trabahador ang clearing operations lalo't sunod-sunod ang bagyo kaya di pa ito maayos at madaanan. Pag pinagawa natin yung mga roads or landslide, pag umulan naman, naguguho na naman, nawawala. Tapos sayang kasi yung airport, nawawala tapos ganun. Hindi namin maayos yung daanan namin. Dahil sa mga nasirang tulay at daanan, isolated o hindi nararating galing labas ang 3 sityo ng Adams ayon sa MDRRMO. Pag nagbibigay kami ng relief, hindi po yun nakakarating yung mga 4 wheels, lakaran na lang po, binubuhat, lakaran. O di kaya single motorcycle pero risky po siya. Ganun po yung ginagawa namin. Mahalaga pa naman ang tulong lalo't pinadapa ng sunod-sunod na bagyo ang kabuhayan sa bayan. Dahil din kasi sa mga sirang daanan kaya hindi maibiyahe ang mga pananim ng mga taga rito. Pero tulad sa ibang lugar sa Northern Luzon, paubos na rin daw ang calamity fund ng Adams. We need help of sa mga government, lalo na sa provincial government, sa national, humihingi pa ng tulong. Number 1 siguro yung mga equipment, saka yung mga funded for infrastructures, and then yung mga food na kailangan ng mga tao, and then yung mga replacement for the agricultural damages. Vicky, sa ngayon nakaalerto pa rin yung buong probinsya para sa mga paparating pang bagyo. Unti-unti na rin inaabutan ng tulong yung mga apektadong residente bukod sa family food packs na galing sa DSWD. Namigay na rin yung provincial government ng Ilocos Norte ng construction materials para naman doon sa mga residenteng nasira yung mga bahay. Yan ang latest mula rito sa Ilocos Norte. Balik sa'yo, Vicky. Maraming salamat sa'yo, Darlene Kai.